Natatakot ang grupo sa nakita nilang evolved ghoulhead. Ang existence evolution ay isang pambihirang pangyayari na nagaganap lamang kapag natutugunan ang ilang mga kondisyon, at pangunahing tumutukoy ito sa mga halimaw na nagigising ang mga nakatagong kakayahan at nagiging ibang uri upang makaligtas sa mahihirap na sitwasyon. Kahit sa Magic World Game, hindi malinaw ang eksaktong mga kondisyon para sa existence evolution, ngunit masasabi lamang ni Elymas na malas lang sila. Ang ghoulhead ay nagsimulang mag-charge ng berdeng sinag sa kanyang bibig, at binalaan ni Elymas si Gouten na huwag tumayo sa harap nito, pero hindi nakareact si Gouten sa tamang oras at nahampa ng sinag. Nagdudulot ito ng stun effect na nag-iiwan kay Gouten na mahina sa mga atake ng halimaw, at sinabi ni Elymas kina Teal at Paul na guluhin ang ghoulhead para hindi nito mapatay si Gouten, pero tinanong nila siya kung ano ang inaasahan niyang magagawa nila laban sa isang evolved na ghoulhead. Patay na patay sila agad kung susubukan pa nilang atakihin ito gamit ang mahika, pero wala itong pakialam si Elymas at sinabi sa kanila na kung mamatay si Gouten, lahat sila ay mamamatay dahil wala sa kanila ang sapat na malakas para harapin ang halimaw. Kailangan nila ng daan patungo sa tagumpay, at si Gouten ang tanging tao na ang antas ay malapit sa mga halimaw. Ngunit bago pa makapagsalita si Elymas, sinuntok ng halimaw si Gouten sa tiyan, na nagdulot sa kanya na samuka ng dugo at pinapadapo siya ng ilang metro sa buong sementeryo. Nagdudulot din ito ng paralysis sa kanya, na nagiging sanhi upang mawalan siya ng malay. Si Paul at Teal ay nagtago sa likod ng isang batong libingan, natatakot sa nangyari kay Gouten, at ang halimaw ay lumapit sa kanya ng nakakatakot at inihanda ang kamao nito upang tapusin siya. Ngunit si Elymas ay nagmadali papunta sa harap ni Gouten at pinigilan ang suntok na ibinato ng ghoulhead sa kanya, kahit na ang epekto nito ay nagpadala pa rin sa kanya pabalik. Sinabi ni Elymas sa kanila na siya ang mag-aagaw ng atensyon ng ghoulhead at dapat mag-cast si Teal ng heal at paralysis heal kay Gouten, pero sinabi ni Teal na mayroon siyang heal pero wala siyang paralysis heal dahil ginastos niya ang kanyang skill point sa pagtaas ng kanyang atake. Nagtataka si Elymas kung anong klaseng palpak na build yun dahil, sa Magic World Game, karamihan sa mga tao ay pipili ng build na nakatuon sa pagpapagaling. Sinabi niya kay Teal na dalhin si Gouten sa isang ligtas na lugar at pagalingin siya habang siya ang magdidistract sa halimaw, at pumayag si Teal at nagmadaling dalhin si Gouten palayo. Ang halimaw ay nagsisimulang mawalan ng pasensya at dahan-daang lumalapit kay Elymas. Karaniwan ang gagaling ang mga tao mula sa lason ng Mad Heather pagkatapos ng mga 3 minuto, kaya kung kayang pigilan ni Elymas ang ghoulhead hanggang doon, makakatulong si Gouten sa kanya na labanan ito. Pero wala talagang ideya si Elymas na sobrang iba ang realidad kumpara sa laro at nagpasya siyang labanan ang umunlad na ghoulhead hanggang gumaling si Gouten. Akala ng adventurer party na hindi kayang labanan ng isang F-rank na adventurer ang ganong klaseng halimaw, pero isa sa kanila ang hindi nagtitiwala kay Elymas na kayang talunin ng isang level 40 na halimaw habang siya ay level 16 lamang, kaya nagpasya silang umalis na bago pa siya maging susunod na pagkain ng ghoulhead at may isa pang adventurer na nagsabi sa kanya na hintayin sila. Hindi sila hinuhusgahan ni Elymas dahil hindi sila tatagal ng higit sa 10 segundo kung sasali sila sa laban at hindi niya kayang protektahan ang mga mababang rank na adventurer habang nakikipaglaban sa ghoulhead. Si Teal ay sobrang natatakot sa ghoulhead na halatang nanginginig siya, pero si Gouten ay mukhang nagsisimula ng makabawi. Ang halimaw ay umuungal, na nagulat si Elymas, ngunit nag-iisip siya ng tactical na dahil siya ay level 16 habang ang Mad Heather ay level 40, ang isang pagkakamali ay nangangahulugang kamatayan, ngunit nagpasya pa rin siyang lumaban. Ang ghoulhead ay naghagis ng suntok, ngunit nakaiwas si Elymas dito, at nagpasya siyang umasa sa estratehiya dahil hindi siya mananalo sa isang harapang laban. Tumakbo siya patungo sa damuhan, at hinabol siya ng ghoulhead, pero makalipas ang ilang sandali, huminto ito at napagtanto na hindi na niya ito makita. Nagsimula itong maghanap ng masigla, ngunit nananatiling hindi ito makita. Tumakbo si Elymas mula sa isang lugar patungo sa isa pa, gamit ang mga lapida bilang takip, ngunit habang tumatakbo siya sa tabi ng isa, narinig ng halimaw ang kanyang mga yapak at agad na lumingon sa tunog, ngunit nakatakas si Elymas sa tamang oras upang hindi mahuli. Pagkatapos, naghagis siya ng bato patungo sa halimaw upang mailihis ito ng kaunti, at habang umiikot ang ghoulhead, sinamantala niya ang pagkakataon at tumakbo diretso dito upang putulin ito.
Gayunpaman, bago siya makapagpi-punches, tumugon ang halimaw at nagbigay ng isang suntok sa kanya. Pinilit siyang umiwas dahil ang pagtanggap ng ganong suntok ng direkta ay tiyak na papatay sa kanya. Nawawala ang halimaw sa loob ng wala pang isang segundo, at ngayon ay turn na ni Elimas na hanapin ito. Nagsimula siyang maghanap sa paligid para sa ghoul head, ngunit sa pagkakataong ito, ang ambush ng halimaw ay talagang naging matagumpay, at nakapagbigay ito ng suntok na nagpadala sa kanya sa isang gravestone sa kabilang bahagi ng sementeryo. Napagtanto ni Elimas na ang agwat ng antas sa pagitan nila ay labis na mahirap para sa kanya na malampasan, at ang sitwasyon ay nagiging tunay na mapanganib dahil napagtanto niyang maaari siyang mamatay dito. Gusto niyang iwasan ang mga ganitong sitwasyon mula pa sa simula ng raid, pero hindi niya inaasahan na makakaharap siya ng napakalakas na kalaban, kaya lubos siyang hindi handa. Ito ay isang sitwasyon na mataas ang panganib at mataas ang gantimpala na nagtutulak sa kanya sa kanyang mga limitasyon, ngunit kailangan niyang aminin na ang mataas na pusta ay talagang nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso, at hindi siya magiging tunay na lalaki kung susuko siya ngayon. Kaya tumakbo siya diretso sa ghoul head gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, at nagulat ang isa sa mga adventurer at tinanong kung talagang nagagawa ng Heavy Knight na makipaglaban sa ghoul head, ngunit iniisip ng isa pa na unti-unti lang talagang natatalo si Elimas, at milagro na hindi pa siya patay. Patuloy na iniiwasan ni Elimas ang mga atake ng galit na Heather, at napagtanto niya na kung patuloy niyang papayagan itong umatake ng walang hadlang, sa huli ay makakakuha ito ng isang nakamamatay na suntok. Kailangan niyang umatake pabalik upang mapanatili itong kontrolado, kaya binuksan niya ang kanyang status window at inilagay ang lahat ng kanyang puntos sa beginner swordsmanship, na nag-unlock ng isang kasanayan na tinatawag na Vital Slice. Pinapayagan nito ang gumagamit na maglabas ng isang makapangyarihang hampas mula sa malapit na distansya, na lalo pang epektibo laban sa mga target na may mataas na depensa. Ang ghoul head ay tumalon sa hangin at sinuntok si Elimas, ngunit pinigilan niya ang atake, dumaan sa ilalim ng binti nito, at ginamit ang Vital Slice sa likod nito. Ang atake ay nagdulot ng napakaliit na pinsala dahil sa napakalaking pagkakaiba ng antas. Ang Vital Slice ay nagsasakripisyo ng abot ng talam, kaya't ito ay itinuturing na isang depektibong kasanayan, ngunit ang mataas na pinsala nito ay perpektong umaakma sa mababang atake, mataas na depensang Heavy Knight. Gayunpaman, hindi pa rin iyon sapat upang talunin ito. Nagsimula ng maghagis ng mga suntok ang ghoul head kay Elimas, pero naiwasan niya ang bawat isa at napansin niyang nagiging mas mapusok ito. Nainas ang ghoul head at nagsimulang sumuntok sa lupa sa inis, pero sinabi ni Elimas dito na nagsisimula na ang tunay na laban dahil tapos na ang kanyang trabaho. Si Gautan ay nasa itaas ng ghoul head at inilabas ang Dragon Slayer Split. Dumadaloy ang dugo mula sa mga mata ng halimaw, at nagbigay ito ng isang huling sigaw bago bumagsak na patay. Ang adventurer party ay nagdiriwang ng kasiyahan dahil nakaligtas sila at nakapagpatuloy sa kanilang misyon, ngunit si Gautan ay tumingin kay Elimas at nakaramdam ng pagpapakumbaba dahil isang simpleng F-rank ang nakaligtas laban sa halimaw na halos pumatay sa kanya. Si Elimas ay umabot mula level 16 hanggang level 23, ngunit umabot siya sa kanyang sukdulang limitasyon at lumuhad mula sa pagkapagod. Pinasalamatan niya si Gautan sa pagdating nito sa tamang oras dahil kung hindi, mamamatay na sana siya. Tinitigan ni Gautan si Elimas ng matagal bago siya humingi ng tawad at umamin na hindi sapat ang kanyang pamumuno. Siya ay naging pabaya, at tama si Elimas sa lahat ng bagay. Si Elimas ay labis na naguluhan na si Gautan ay talagang humihingi ng tawad at tinatanggap ang responsibilidad para sa kanyang mga pagkakamali. Sinabi ni Gautan na kunin niya ang level 40 Magic Stone na iniwan ng boss, at naisip ni Elimas na tiyak na mahalaga ito, kaya't tinanggap niya ito ng masaya dahil wala na siyang pera matapos kunin ng kanyang pinsan mula sa Branch family ang lahat ng kanyang pag-aari. Tinanong ni Elimas kung okay lang talaga sa kanya, pero pinatibay ni Gautan ang kanyang desisyon na patas lang iyon dahil si Elimas ang pumatay sa halimaw. Tumingin muli si Gautan at napansin na may nahulog ding item mula sa ghoul head, at tinanong ni Elimas kung gusto niya ito, pero nanindigan si Gautan sa kanyang desisyon dahil hindi siya bumabawi sa kanyang salita. Natalo ni Elimas ang halimaw, kaya sa kanya ang mga gantimpala. Hindi pa nakalipas ang isang segundo. Gayunpaman, tinanong ni Gautan kung maari bang tingnan ni Elimas ang paglalarawan ng item,
at binigyan siya ni Elymas ng pagod na tingin bago pumayag. Tiningnan ni Elymas ang mga estadistika ng kalasag at natuklasan na ito ay tinatawag na Demon's Rage Shield at nagkakahalaga ng 3 milyong ginto. Binasa niya ang mga kakayahan nito at natutunan na pagkatapos block-in ang isang atake gamit ang kalasag, ang susunod na atake ng gumagamit ay magkakaroon ng karagdagang 8 puntos ng atake. Iniisip niya na ito ay isang mahusay na item dahil ang Rampart Reflection ay nag-a-activate lamang kapag tinamaan ang kanyang armor, ngunit sa isang kalasag na tulad nito, maaari niyang pigilan ang halos anumang atake sa kanyang antas bago siya umatake pabalik. Ang tanging problema ay ang pagbibenta ng isang napakahalagang bagay na ito ay tiyak na makakaakit ng maraming hindi kanais-nais na atensyon, at ang atensyon ang huling bagay na gusto niya sa ngayon. Nagkaroon si Gautan ng hitsura ng isang ganid na tao nang marinig niyang nagkakahalaga ito ng 3 milyong ginto, ngunit sa sandaling tumingin sa kanya si Elymas, agad siyang nag-lock-in ng napakatindi na halos kumikislap ang kanyang ulo sa liwanag ng buwan. Tinanong ni Elymas si Gautan tungkol sa kanyang promosyon, ngunit sinabi ni Gautan na huwag mag-alala dahil sasabihin niya sa guild na ang hindi pag-promote kay Elymas ay magiging kawalan nila, at mas mabuting gawin nila ito kaagad. Sabi niya na binalaan siya ng guild na siguraduhing hindi nandaya si Elymas, pero ngayon ay napagtanto niyang mali ang babaalang iyon at kung may magprotesta, siya mismo ang magpapaluhod sa kanila. Lumapit si Till at tinanong si Gautan kung maaari rin niyang aprubahan ang kanyang promosyon dahil siya ang nagpagaling kay Gautan, pero sumigaw si Gautan kay Till dahil nawalan siya ng lakas ng loob laban sa halimaw kaya hindi niya ito maaprubahan. Maraming mas malalaking hamon ang naghihintay sa kanya sa loob ng mga dungeon, at dapat niyang gugulin ang mas maraming oras sa pagkuha ng mga quest na kaya niyang talagang tapusin, pero kahit na sinasabi lang niya ito dahil sa pag-aalala, nagalit si Till at umalis ng galit. Sa Adventurers Guild, nagkukwentuhan ang lahat nang marinig nila ang receptionist, at lahat sila ay lumingon upang panoorin habang binabayaran niya si Elymas ng 130,000 ginto para sa pagtapos ng raid, 200,000 ginto para sa 10 puting magic stones, at isa pang 600,000 ginto para sa ghoulheads na naging Mad Heather Magic Stone. Tumawa si Gautan na talagang mas kumita si Elymas kaysa sa kanya sa pagkakataong ito, at sinabi ni Elymas na ang mga raid talaga ay isa sa pinakamabilis na paraan para kumita ng pera, ngunit lahat sa guild ay nagulat na ang isang mabigat na kabalyero ay kumikita ng ganun kalaki. Tinanong ng receptionist si Gautan kung talagang natalo ni Elymas ang variant ng Ghoulhead. Isang adventurer ang nagsabi na nagtaas na ng kilay si Elymas nang magdala siya ng mga mataas na antas ng magic stones noon, habang isa pa ang nagtanong kung anong antas siya. Laging binabato ng mga tanong si Gautan dahil sa tingin nila na ang ideya ng isang mabigat na kabalyero na tinalo ang isang level 40 na Mad Heather ay sobrang hindi kapani-paniwala. Pero pinagsaluhan ni Gautan ang kanyang kamay sa mesa upang patahimikin sila. Tinanong niya kung paano nila naglakas loob na pagdudahan si Elymas o insultuhan ang kanyang paghatol sa pag-aproba ng promosyon, at ang buong guild ay tahimik na nagmamasid habang si Gautan ay nagngangalit na nakatingin sa lahat. Matapos ang kalakalan ng mga magic stones at kolektahin ang kanilang mga gantimpala, pinasalamatan ni Elymas si Gautan para sa lahat ng kanyang ginawa para sa kanya, at pinahalagahan ito ni Gautan kaya sinabi niyang dapat silang magkita muli balang araw. Dahil sa paghadlang ni Gautan sa lahat ng nagchichismis sa kanya, opisyal na napromote si Elymas sa Rango E, at kalaunan, naglalakad-lakad siya sa lungsod na nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin ngayon na siya ay nasa Rango E na. Sa Rango E, maaari na siyang pumasok sa mga dungeon at mag-ani ng ginto, ngunit ang Rampart Reflection Strategy ay umaasa sa napakalakas na depensa at epektibo lamang laban sa mga baguhang kaaway, kaya sa kasalukuyan niyang kasanayan, maghihirap siyang mag-level up ng matagal. Nagpasya siyang dapat na siyang maghanap ng skill book upang matukoy ang kanyang hinaharap na landas. Ang gusto niya ay ang Fang of Smoldering Insanity skill book. Kinakailangan ang mga skill book upang ma-unlock ang mga skill tree, ngunit napakabihira nila, kaya't maliit ang tsansa na makakita ng isa. Gayunpaman, walang mawawala sa paghanap. Ang Oath of Armor at Fang of Smoldering Insanity ay dalawang skill tree na nagkukumplemento sa isa't isa at kumukumpleto sa Heavy Knight class. Ang isang ganap na Heavy Knight ay hindi na lamang isang dalubhasa sa depensa, ngunit hindi rin tama na tawagin itong dalubhasa sa opensa. Nagmumukha itong isang sandatang tao.
Ang Fang of Smoldering Insanity ang susi sa pag-unlock ng tunay na potensyal ng Heavy Knight.